The people who heard him asked, "Who then can be saved?" Jesus answered, "What is humanly impossible is possible for God." Luke chapter 18, 26 and 27, Good News Bible. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Renboy Perez Cariaga. Muli na naman pong bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. At sana ang paglingap ng ating Poong May Kapal ang sumaaten sa ang dako man ng mundo niyo panunuorin ang broadcast na ito, anong oras, anong araw, ang pagpapala sana ang sumain nyo sapagkat yan ang dalangin ko na sana ang bawat leksyon na tinatalakay ng inyong lingkod ay maging isang pagpapala. Papasalamat po tayo sa patuloy ng mga tumatangkilik, nagpapasalamat po tayo sa mga nag-share at nagpapasalamat po tayo sa patuloy na gumagamit ng ating mga leksyon at ibinabahagi sa ilan. Hindi po kakayanin ng inyong lingkod na may parating ang mensaheng ito sa kung sino man, kundi sa pamamagitan po ninyo na naduduplicate po ang inyong lingkod at nagpapasalamat po ako dyan. Pagpalain nawa tayo ng Poong May Kapal. Nasa part 10 na po tayo sa A Love That Won't Let Go. And nakakatuwa po dito sa part 10 natin sapagkat dahan-dahan po natin na ipinapakita yung invisible to be visible. And andito tayo sa love pa rin na titingnan natin ngayon. Dito sa katanungan na inumpisahan natin nandoon sa ating beginning o sa ating pambungad na slide, yung katanungan na who then can be saved? Or who can be saved then? Or then who can be saved? Sino ba talaga maliligtas? Sa mga kaigsuunan na akong mga Bisaya, ang atong pangutana mo nga kinsa ang arang maluwas gikan na siya sa Cebuano Bible nga kinaraan o kinsa pa may maluwas ani mo na siya ang translation sa mas bag-o nga mga translations sa Hiligaynon te kun amo sina sino na lang ang maluwas nung marinig nila ang mga pag-uusapan natin mamaya. And sa mga Ilocano, no kastasya sino nga ron ti mabalin na may isalakan. Day dakkel nga parikot ni Pedro wenno dakkel nga parikot dagiti tattao ita. Siya sino nga ron ti mabalin na may isalakan. Kaya sabi niya kung gayoy sino ang maaaring maligtas? Kung ganyan din lang pala ang kalagayan, paano na ang kaligtasan natin? Sino na lang ang maliligtas? And iyan ang tatalakayin natin ngayong umaga sa part 10 ng A Love That Won't Let Go. Tulutan niyo munang magkaroon tayo ng scripture reading and then tuloy po tayo sa ating leksyon. Gamitin ko ang Tagalog and then yung English. At nang siya umalis na lumalakad sa daan ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. At siya tinanong, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina." At sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan." At pagtitig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya. At sinabi sa kanya, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin." Datapot siya nahapis sa sabing ito at siya yumaong namamanglaw. Sapagkat siya isang may maraming mga pag-aari. At lumingap si Jesus sa palibot-libot at sinabi sa kanyang mga alagad, "Kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan." At nangagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita. Datapot si Jesus ay muling sumagot at sagsabi sa kanila, "Mga anak, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisiasa sa mga kayamanan. Magaan pa sa isang kabelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos."
At sila na nagtatakang lubha na sinasabi sa kanya, sino nga kaya ang makaliligtas? Pagtingin ni Jesus sa kanila ay sinabi, hindi maaari ito sa mga tao. Datapwat, hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos. Si Pedro, nagpasimula magsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa ebanghelyo na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa, kalakip ng mga pag-uusig at sa sanglibutang darating ay nang walang hanggang buhay. Datapwat, maraming nangauuna ay mga huhuli at mga nangahuhuli na mga uuna. Hango po ito sa Marcos 17 hanggang 31, pagpalain nawa ng Diyos ang mga salitang ating binasa. And as he was setting out on his journey, a man ran up and knelt before him and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" And Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments. Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and mother." And he said to him, "Teacher, all this I have kept from my youth." And Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You lack one thing. Go, sell all that you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me." Disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. And Jesus looked around and said to his disciples, "How difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God." And the disciples were amazed at these words. But Jesus said to them, "Children, how difficult it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God." And they were exceedingly astonished and said to him, "Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, "With man it is impossible, but not with God. For all things are possible with God." Peter began to say to him, "See, we have left everything and followed you." Jesus said, "Truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel who will not receive 100-fold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions, and in the age to come, eternal life. But many who are first will be last, and the last first." Mark chapter 10, 17 through 31, ESV. May God bless the reading. And so it is. A love that won't let go. Is this the love of the Savior or the young ruler's love? And we all know this. Kung titingnan natin maigi, ito nga ba ay pagmamahal talaga ng ating tagapagligtas sa sanlibutan, sa lahat ng kinapal-ungo, sa lahat ng mga individual? O ito ba ang pag-uusapan ba natin ngayon? Pastor, pag-uusapan po ba natin yung pagmamahal ng young ruler nito sa kanyang mga ari-arian? Maaari din, ano? Kasi hindi niya talaga makapakawalan. The young ruler's love. And maaaring ito ang standard o ito yung batayan, ito yung basihan, ito yung present day na mindset ng mga henerasyon natin, or maaaring maging role model sa panahong ito ng mga Gen Z at ng mga millennials. Ang kagaya ng ginagawa o kagaya ng pangangatuwiran ng isang rich young ruler nito. At maaari nating tawaging practical discipleship, hindi ba? Very practical lang siya.
Ano ko bali? Yan, mga ganon. Practical discipleship or maaaring sabihin natin radical Christianity. Teka muna, gusto kong sumunod pero sabihin mo lang sa akin papaano. Ayaw kong gagawa ako ng kung ano-ano pa. That's radical Christianity. Ang iba sasabihin nilang practical Christianity yan. Paano practical Christianity na yan? Na yung gusto ko masusunod. Magiging Kristiyano ako provided that ang gusto kong gawin, gagawin ko. Hindi yung gusto mong gawin. Makikita natin that itong particular na event na ito, itong particular na incidenting ito, ay maaaring napakahalaga ang leksyon niya. Sa kadahilan ng tatlo sa mga gospel writers natin, talagang tinalakay nila. So, malaking leksyon yon kung papaanong nung nakaraan yung Passion Week ay tinalakay ng apat na writers, apat na gospel writers. Ngayon, si Mateo, Marcos at saka si Lucas, tinalakay talaga nila ito. At hindi malayo yung kanilang description. Hindi malayo yung kanilang pagsasalarawan. Talagang tinalakay nila ang rich young ruler nito, ang kanyang sagot, maging ang sagot ni Jesus, at maging yung epekto nito sa mga nakikinig at sa mga nakapanood, nakasaksi, nakakita sa pangyayari. Ano nga ba ang rich young ruler? Kung dadahan-dahanin natin at pag-aaralan natin maigi, ang sabi ko nga kanina, nabanggit ko na, he could be the representative of today's generation. Generation ng mga millennials at ng mga Gen Z. Na ano pa, kung titingnan natin, ay he is well enthused. Excited siya na makita si Jesus. Ano pa, tumakbo siya. He ran to meet Jesus. Not only did he run to meet Jesus, he knelt before Jesus. Not only did he run and knelt before Jesus, kundi ang address niya kay Jesus ay Rabbi or good teacher. Kilala niya si Jesus. Kilala niya ang Panginoong Jesus na mabuting guro. Bagamat sinabihan siya ng Panginoong Jesus na isa lang ang mabuti, ang Diyos, hindi niya sinasabing hindi siya mabuti, kundi alam niya kung papaanong ang isang Hudyo na kagaya ng rich young ruler na ito ay magsasalita ng ayos, magsasalita ng tama. And even yung pag-address niya kay Jesus, how he came to Jesus. At ito pang isang bagay, nagtanong din siya ng right na question. Saan natin mababasa yan? Sa verse 17. And as he was setting out on his journey, a man ran up and knelt before him and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Hindi ba't napakalaking bagay yan? Hindi ba't ganyan ngayon ang mga henerasyon na to? At ito rin siguro ang tanong. Ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? What must I do to inherit eternal life? Paraphrase, what must I do to be saved? Right question. Right person ang pinagtanungan niya. At magugulat tayo sa kasagutan. And Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone." Alam mo naman ang mga kautusan, sabi niya. And hindi may aalis kung gaano kakilala ang rich young ruler ang Panginoong Jesus. Kasi tinawag niyang good teacher. It could have been nakilala din tong rich young ruler na ito sa komunidad o sa sosyedad na ginagalawan niya. So sinabihan siya, okay, ang commandments being, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and mother. Sa isa ng Panginoong Jesus ang nasa Torah. At ang sagot ng batang ito ay, and he said to him, "Teacher, lahat ng mga bagay-bagay na yan ay ginagawa ko, I have kept. Sinunod ko, inobey ko. Ginawa ko po yan, ginagampanan ko po yan mula sa aking kabataan." Very remarkable young man. Remarkable na isang devoted law keeper ang isang kabataan na to, and you could say that he is indeed a righteous man. Sa standard, tama ang batang ito, ang kabataang ito. Remarkable siya.
Sa kadahilan ng ilan ba sa mga, tawag na natin kung may kakayahan, ano kung may kaya? Tingin natin kaagad-agad, brat, o di kaya ay pagka may kaya, may kakayahan, ay talagang kikilos ng hindi naaayon. And with this, verse 21 says, and Jesus, looking at him, siguro tiningnan ng Panginoong Jesus, nagsasabi ba talaga ng tapat itong batang ito, loved him and said to him. Jesus was impressed with this young man. Hindi to spoiled brat. Hindi ito yung privilege na gagawa ng hindi tama. He is law-abiding. He is a righteous young man, a righteous, wealthy young man, a righteous, rich man. Hindi siya yung entitled rich man. Hindi siya yung spoiled brat. Hindi siya yung and a lot of things. Yet hindi nagtapos sa Panginoon doon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, you lack one thing. Go, sell all that you have and give it to the poor. And you will have treasure in heaven. Come, follow me. And maaring tumingin siya ulit sa, said what? You say what? Yeah. You mean, leave my comfort zone? Leave my treasures? That gives me identity who I am? You mean, you don't mean to say that. Di ba? Iiwanan ko to, ipagpapalit ko to para lang sa buhay na walang hanggan. Pipiliin ko na ang buhay na meron ako kaysa sa buhay na walang hanggan. At least dito, sigurado ako kung anong uring buhay meron ako. Disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Hindi niya matanggap. A love that won't let go. At makikita natin yung love niya for his earthly treasure is more than his love for eternal life. Makikita natin dito na wala talaga doon yung puso niya. Hindi talaga kasama doon yung puso niya kasi ang puso niya andi dito sa mga bagay-bagay na nasa lupa. Where your treasure is, there your heart be also. Sinabi din ng Panginoong Jesus yan. Kung nasaan ang kayamanan mo, ando doon talaga ang puso mo. And this is the exact na magpapakita at nagpapatunay sa kasabihan na sinabi ng Panginoong Jesus na yon. Alin ba ang mahalaga? Alin ba mas matimbang? Treasure in heaven or earthly treasures? So, napansin natin na ang puso talaga ng batang ito ay nasa kanyang earthly treasures. Hindi siya interesado sa eternal life. Hindi siya interesado sa pagsunod kay Jesus. Ang gusto niya lang is say the right things, do the right things without involvement. At ang iniisip niya, ano ko, bali? Live all this for you? Just to have eternal life? Iiwanan ko ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay na to? Ano ko, bali? I'll take my chances here. Eh, paano kung walang langit? Paano kung walang Diyos? Paano? And a lot of things. Kaya ang iba, pinag-aaralan natin, tinitingnan talaga natin, walang agnostic or walang atheist talaga. Ang iba talaga, ayaw lang talagang sumunod. Period. Diba? Masaya na ako sa buhay na ganito. So I'll stay here. I'll take my chances here. One more thing. Magpapakita talaga ito sa henerasyon ngayon. Kasi ang henerasyon ngayon, gagawin nila ang tama. Sasabihin nila, gagawin nila ang tama. So, tingnan nyo na lang kung ilan ang tama na sinasabi sa social media. Hindi lang yan, sasabihin nila yung tama. Tama ang terminolohiya, tama ang sa lahat ng sasabihin. They will do the right things, they will say the right things, but it should be their way or no other way. Yung self-entitlement. Sa henerasyon na ngayon, yung sarili nilang kagustuhan, sarili nilang kaparaanan, sarili nilang way
or the highway or no other way. And given this, yung eternal life, having eternal life, ang iniisip ng mayaman na to ay, gawin ko to, sabihin ko to, then ito ang nasa isipan ko paano maligtas. Kaya gaya din ang sinasabi ng ibang mga tao, huwag ka lang manlamang ng kapwa, huwag ka lang mang-apak ng ibang tao, huwag ka lang makakalimot sa Diyos, magsimba ka lang, kahit walang Kristo doon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pakinggan niyo ang sinasabi ng karamihan. Or sasabi ng karamihan ay, magpabautiso ka lang, magpabautismo ka lang, o maging kaanib ka lang ng iglesia namin, ng simbahan namin, sapagkat hindi magliligtas ang Diyos sa wala sa loob ng kanyang simbahan o ng kanyang iglesia, then ligtas ka. Nasaan si Kristo doon? Sasabihin sa'yo, he that believeth and is baptized shall be saved. Nasaan si Kristo doon? Sasabihin sa'yo na Christ loved the church and gave himself for it. For her. Tapos sasabihin, for he is the savior of the body. Kaya ang ililigtas niya lang yung kanyang church. Kaya kung wala ka sa loob ng kanyang church, hindi ka na rin ligtas. Nasaan si Kristo doon? Kaya gaya din dito. We'll do the right thing, we'll say the right thing, pero walang commitment, walang pagsuko. If ever you will be giving me eternal life, it should be my way, yung individuality. Kaya ang pinakamalaking problema sa henerasyon ngayon na tinatalakay natin, na kinalalagyan natin, ay yung itinuturong self-identity o yung individuality. Kaya nga lahat ay mayroong say. Ayaw nang maging invalidated. Ini-invalidate mo naman feeling ko. Ini-invalidate mo naman ang pag-iisip ko, ang kakayahan ko. And lahat mayroong say. Yung tinatawag na natin na self-entitlement. Ito ang kaisipan ko. Ito dapat. Ganito ko, paano maligtas. Ganito gusto ko, paano makarating sa langit. I don't care about what you're saying. So sinasabi ng Biblia, no, ito, nagawa ko naman yung tama, sinasabi ko naman yung tama, huwag na yung commitment. Ganito ang pagkakaintindi ko. Individuality. Self-identity and self-entitlement. Kaya nasabi ng Panginoong Jesus, how difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God. Napakahirap nga naman. Hindi niya mapakawalan yung kanyang comfort zone. And the disciples were amazed at his words. Bakit, Lord? Ba't naman mahirap? Kaya sabi niya, children, how difficult it is to enter the kingdom of God. What makes it difficult? Madalian na lang na salita. Ano ba nagpapahirap sa pagpasok sa kaharian ng langit? Yung bagahe na gusto mong dalhin, yung sarili mong kaparaanan, yung mindset mo na, papasok ako sa kaharian ng langit, pero gusto ko ganito. Ayaw ko ng commitment. At paano ko makarating doon? Yung self-entitled ko, yung self-entitlement ko. Huwag mong babaguhin yung pagkatao ko. Huwag akong susunod-sunod sa kung ano mang gusto ipasunod sa akin ng tinatawag niyong Kristo. What makes it difficult? Ego. What makes it difficult? Self-entitlement. What makes it difficult? I want to do it my way and there is no other way. Kaya sabi niya sa verse 25, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Ang iba dahil dito, yun ang nabasa and taken out of context, sabi ka agad-agad, sinabi na nga na it is mahirap daw for a rich person to enter the kingdom of God. At ang katuruan na ngayon ay, it is hard for rich men to be saved, then therefore do not get rich. Kasi malaking kasalanan ang pagiging mayaman. Tapos, laging humihingi sa mga mayayaman. Or laging sasabihin, ang pagpapala, physical na pagpapala. Kaya kapag yung request ng isa, ipinagkaloob sa iyo hindi, sasabihin, yun siya, mas pinapakinggan ng Panginoon. And in so many ways, itinuro sa mga Bible school na ang buhay ng pagiging preacher and pastor
ay hindi easy life. Kaya nga, he that endures through the end or to the end will be saved. Survival of the fittest, laging sasabihin. And dito nanggaling kung saan ang tingin natin sa mga preachers, pastors, and ministers ay hindi dapat maganda ang buhay nila. Dapat ito yung mga halos mamalimos, halos magmakaawa na tulungan. Tingnan nyo paligid natin, tingnan nyo. Ang mga preachers and pastors lang na mayroong mayayaman, yung mga false preachers and false teachers. Kasi kaya nilang mandaya kung tutuusin. May isa akong kilalang writer na in-email ko. At ang tanong niya ay, have you given, nagbigay ka na ba ng $20 para sa ministry ni pastor na ganito? And I said, money making pala to. And since then, hindi ko na binili, hindi na ako bumibili ng aklat niya, hindi na ako, may isa akong aklat kasing nagustuhan sa mga sinabi niya. Then, no way. Lumalabas na. And to find out, milyonaryo, pero manghihingi ng tithes at manghihingi ng donations sa kanyang ministry daw. Pagka nagtanong ka, bayad muna. Oh, kakatuwa, no? Or, among churches, tinuturo yan, you can serve God and mammon. Kasi either you hate one and love the other, or you love the other and hate one. Parang sinasabing hindi pwede maging mayaman ang mga Kristiyano. Eh, hindi ba't ang lahat-lahat ng mga bagay pag-aari ng Diyos na pinaglilingkuran natin? He owns that, the 1,000 hills. Kanya yan eh. Bakit di niya pagkakalob sa atin? Or kayaman-yaman ng tatay mo, tapos ikaw pulube? Kasi yun ang isiniksik sa utak natin. Or yung sasabing, it is a life of service and a life of sacrifice. Kaya tingnan nyo, wala na gusto mong maging preacher ngayon. And even sa mga nasa Roman Catholic Church, wala na daw gustong pumasok din sa priesthood. And maalala ko talaga ang tatay ko. Si Papang talaga noon. Dahil lagi sinasabihan na lumaki talaga ako na alam ko ano ang buhay mahirap. Alam ko mapagsabihang ano mapapala mo dyan or anong kinabukasan makikita mo dyan. Mahirap pa ang mga yan sa mga daga. Mahirap pa ang buhay niyan sa daga. Kaya at one time, nagsasalita ang father ko. Ito talaga hindi ko makalimutan. Ang sabi niya talaga, and mentioning particular preacher, hindi ko na babanggitin ang pangalan. Sabi niya, bakit? Sila lang ba ang may karapatan kumain ng ganito? O sila lang ba ang may karapatan na magpaaral ng ganito? O sila lang ba ang may karapatan? Sila lang ba ang mga anak ng Diyos? Bakit sa atin hindi pwede, sa kanila pwede? Gusto ko yung pagiging practical ng tatay. Ang ruler, ang hindi niya talaga mapakawalan is that yung kanyang who he is. And they were exceedingly astonished and said to him, kung ganon, sino na lang ang maliligtas? If this righteous young man, more righteous than most of us, and they could probably attest to the claim na talagang righteous man to, talagang obedient ito, talagang masunurin ito sa batas, talagang kung pagbabatayan din lang naman ay pagsunod sa batas, pagsunod sa kautusan, this guy, this law-keeping young man can't be saved. Sino na lang ang maliligtas? Kung siya nga hirap maligtas, edi lalo na kami. Siya nga na doing the right things, saying the right things, asking the right things, sinasabi ng Panginoong Jesus na it is very hard, hindi niya sinabi hindi maliligtas, it is very hard for them to be or to enter the kingdom of heaven because a lot of baggage. And this, sa mga nagpipilit talaga na laging ipinangangaral na lang yung obedience, 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 dito mo makikita na talaga obedience can't save, does it?
Because this guy is a law-keeping, obedient with the Torah, young religious man. Sabi sa kanya, who then can be saved? Ang sagot ng Panginoong Jesus, mag-alala, imposible na isipin ng tao. Wala naman liligtas pagka ganon. Hindi kasi batayan yon. Hindi yun ang batayan ng kaligtasan. It is not what you do. With God, all things are possible. A righteousness that is from God is being revealed in the gospel. A righteousness that is from faith to faith. From beginning to end. Romans 1:16 and 17. Balik-balikan ninyo yan ang makita natin. So, man's way versus God's way. Man's way will always be, I'll do the right things, I'll say the right things, I ask the right questions, but please, wag mo kong bigyan ng ibang kaparaanan. I have eternal life my way, ganitong gusto ko. Individuality. My way or the highway. God's way, let Him have His way with thee. Siya masusunod. Kaya nang inuulit-ulit natin, a righteousness is being revealed in the gospel. It is the power of God unto salvation for everyone that believes. That kind of righteousness na sa gospel is being revealed. That God kind of righteousness is being revealed. Hindi mo talaga ito gagawin ng sarili mong kaparaanan. It should be God's way. God's kind of righteousness ang sinabi doon. Romans 1:16 and 17. Kaya si Pedro na-realize niya eh. Nag-isip si Pedro, teka nga muna. Sabi niya kanina, sell that what you have, give it to the poor, and then you will have treasure in heaven. Treasure in heaven. And sabi ni Peter, teka muna, we have left everything and followed you. Alam ni Pedro, naintindihan ni Pedro. Naglagay kami ng treasure in heaven. We have left everything for you. We are storing up treasures in heaven for you. Again, Pedro, that is still relying upon your works, relying upon what you do, relying upon your way. Yan ba aasahan mo? At hindi ba yung si Kristo o si Jesus? Kagaya din natin ngayon, ano? Inaasahan natin yung ating kabutihan magliligtas sa atin, yung ating church attendance magliligtas sa atin, yung ating pagsasabi ng tama, paggawa ng tama, lahat-lahat ng mga rituals, rites, tama dapat. And then, nasaan ang Kristo doon? Nasaan si Jesus doon? When you really think of it, napakadali talaga. Only that, let God have His way with you. Let God be God. It should be God's way and not your way. Hindi yung paraan mo masusunod, kundi ang paraan niya. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel. Sabi niya, we have left everything. Who will not receive 100-fold now in this time? Houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions. Idagdag mo yon, meron talaga yan. And in the age to come, eternal life. But many who are first will be last and the last will be firsts. Pedro, hindi yung kaya mong gawin that counts. Kundi, what is God's way of getting to heaven? What is God's way of saving us? Kung mapapayagan lang natin that His way will be ang dapat na will sa buhay natin, then everything is possible. Then
napakadaling pumasok sa kaharian ng langit. Then, napakadaling ituro ng Ebanghelyo. Let Him have His way with thee. Mga kapatid, kung ang broadcast na ito ay isang pagpapala at isang nagbubukas sa kaisipan natin, at isang pagkakataon na mabalikan mo yung mga naunang ipinangaral sa iyo at ngayon ay pagmuni-munihan at tingnan maigi, oo nga, bakit nga ba hindi ko nakita itong mga bagay-bagay na ito noon? Huwag pong magatubiling mag-share, subscribe, or di kaya ay invite others or share nyo sa iba upang sa gayon, ang iba din ay makita nila ang mga bagay-bagay na nagiging pagpapala sa buhay natin. Muli, ito po si Jose Rolboy Perez Cariaga, nagsasabing maraming salamat. Pagpapalang dakilang Diyos sumasa atin.